Pagmasdan mong mabuti ang paligid ng Kupiansk sa Ukraine. Sa ngayon, 2 ng drone ng paniniktik ay lumilipad sa bawat lungsod at rehiyon. Kapag may nadetect silang kilos ng mga Ruso, may nangyayaring kamangha-mangha hanggang 12 drone ang sabay-sabay na umaatake sa iisang target. Resulta, 88% ng sundalong Ruso ay napatay bago makarating sa posisyon ng mga Ukrainyano. Ito ang robotic death zone ng Kupiansk, isang bagay na hindi pa nakita sa kasaysayan ng digmaan. Patuloy manood dahil ipapaliwanag namin kung paano binuo ng Ukranya ang hukbong robot na nagbabago ng labanan. Para maintindihan kung ano ang nangyayari sa Kupiansk ngayon, kailangan nating bumalik ng kaunti sa nakaraan. Ang lungsod ay nasa rehiyon ng Kharkiv, malapit sa hangganan ng Rusya. Mahalaga ang Kupiansk. Ang may kontrol dito ay may kontrol sa supply ng buong silangang rehiyon. Nasakop ng Rusya ang lungsod agad sa simula ng pananakop noong Pebrero ng 2022. Noong Setyembre ng parehong taon, naglunsad ang Ukraine ng mabilisang kontraopensiba at napalaya ang Kupiansk dahilan ng pagbagsak ng mga Ruso sa rehiyon. Pumasok ang mga sundalong Ukranyano sa Kupiansk nang walang laban at nagtayo ng watawat sa mahahalagang lugar ng lungsod. Mula katapusan ng 2023, sinusubukan ni Putin mabawi ang lungsod. Musika. Tumindi ang mga pag-atake buong 2024 at nagpapatuloy. Libo-libong sundalo, daan-daang armored vehicles at sabayang pag-atake mula Hilaga, Silangan at Timog Silangan. Ang layunin, siyempre, ay mabawi ang logistic hub na nawala noong 2022 pero may nagbago noong Mayo ng 2025. Nagpadala ang Ukranya sa rehiyon ng isang espesyal na unit na tinatawag na Orion. Bahagi ang unit na ito ng Border Guard. Dumating sila na may kakaibang misyon, hindi ang karaniwang pagtatanggol ng teritoryo, kundi ang lumikha ng isang zona kung saan magiging imposibleng makagalaw ang kalaban. Isang opisyal mula sa Unit Orion na ang pangalan ay Vladislav Solotarov ang nagpaliwanag ng ganito: hindi ang bilang ng tao o kagamitan ang problema. Dapat naming alisin ang kakayahan ng kalaban na makagalaw at makaposisyon, at yun ang ginawa nila. Ang death zone ay hindi itinayo sa loob lamang ng isang araw. Masusing proseso ito ng paggawa ng 3 layer na may kanya-kanyang layunin. Alamin natin paano ito gumagana. Ang unang layer ay 20 to 25 kilometro mula sa frontline. Dito, ang mga mabibigat na drone tulad ng Vampire ay palaging nagpapatrolya. Ang Vampire ay isang malaking drone na kayang magdala ng mabibigat na pampasabog. Hinahanap nito ang mga kolum ng lohistika, truck ng bala, at armored na sasakyan ng tropa. Kapag nakita, agad silang umaatake. Mahalaga ang natutunan ng Ukraine. Kung mapipilitang bumaba ang kalabang infantry ng lampas 50 kilometro mula sa target, hindi na sila makakarating doon. Pagod, kulang sa tubig at bala, winawasak na sila bago pa magsimula ang labanan. Ang ikalawang layer ay 5 to 10 kilometro mula sa harapan. At dito, may laging nagmamasid. Ang mga reconnaissance drone tulad ng Leleka na may mahabang pakpak at malalakas na kamera ay nasa ere 24 na oras kada araw. Ang Shark, isa pang drone, ay nagmamanman sa maraming lugar. Magkasama nilang kita ang lahat. Napapansin agad ang galaw sa bukas na lugar. At pagkatapos nito, dumarating ang mga grupo na may first-person view drone. Ibig sabihin ng first-person view ay first-person view. Kinokontrol ng mga piloto ang maliliit na drone na parang sila ang lumilipad dito. Mabilis, maliksi, at may dalang pampasabog. 5 hanggang 12 drone ang sabay-sabay umaatake sa isang grupo ng sundalo. Sobrang taas ng dami kaya halos imposibleng makatakas. Sa wakas, ang ikatlong layer, Linya 0, unang 1,000 metro,
ay nasa harap ng posisyon ng mga Ukrainian. Dito nagsisimulang talagang nakakatakot ang mga bagay. Literal na wala talagang galaw tuwing araw. Puno ng drone, mina, barbed wire, hadlang sa tangke at mga drone na nagbabantay sa anumang galaw. Sa tatlong antas ng arkitektura, 88% ng puwersang Ruso ay nasisira bago makalapit. Ngunit hindi sapat ang mga numero para ilahad ang buong kwento. Ikukwento ko ang tungkol sa isang sundalong Ruso na nakaligtas dito. Gamit niya ang codename na Begunok, ibig sabihin ang tumatakbo. Gabayan niya ang mga grupong pandambang Ruso sa death zone. Maghanap ng daan sa gitna ng mga minahan. Iwasan ang lugar na binabantayan ng drone. Parang pagpapakamatay ang trabahong ito. At alam iyon ni Begunok. Nakatatlong misyon siya. Sa una at pangalawa, lahat ng kasama niyang sundalo ay napatay at siya lang ang nakaligtas. Lahat patay. Siya lang mag-isa ang bumalik na buhay. Sa ikatlong subok, si Begunok ang gumagabay sa isa pang grupo nang dumating ang mga drone. Muli, silang lahat maliban kay Begunok ay napatay. Pero ngayon siya ang nagdesisyon. Nakakita siya ng Ukraine drone sa itaas at ginawa ang hindi pa nagagawa sa kasaysayan ng digmaan. Sumuko siya sa drone, hindi sa sundalo kundi sa makina. Itinaas niya ang kamay, iwinagayway ang puting tela at naghintay na may makakita at magpatawad sa kanya. At iyon nga ang nangyari. Ang kwento ni Begunok ay nagpapakita ng mahalagang bagay. Ang palagiang presensya ng mga drone ay lumilikha ng isang uri ng psikolohikal na presyon na iba sa lahat ng naranasan noon sa artilyeriya. May mga sandali kang tahimik sa pagitan ng mga pambobomba ng drone, pero palaging nandoon ang ugong. Ang presensya ng mga ito. Iba ito sa lahat ng pambobomba ng artilyeriya. Hindi mo alam kung ikaw ay minamanmanan. Hindi mo alam kung kailan darating ang atake at kung kailan ito mangyayari. Hindi ito karaniwang pagsabog. Ito ay tiyak at para talaga sa'yo. Pero heto ang problema. Hindi madaling susuko ang mga Ruso. Kailangan nilang maghanap ng paraan para makalusot at natagpuan nila ang tila imposibleng matukoy. Sa Kupiansk, natuklasan ng mga Ruso ang abandonadong gas pipeline. Isang ammonia tube sa ilalim ng ilog Oskil, 15 kilometro ang haba. At nagkaroon sila ng ideya. Paano kung magamit natin ang tunnel na ito para tuluyang iwasan ang mga drone? Inayos nila ang loob ng tubo at gumawa ng kariton na may gulong para magdala ng bala. May sundalo ring gumagamit ng electric scooter sa tunnel para mas mabilis silang gumalaw habang nakayuko. Isipin mo, mga sundalong Ruso sakay ng electric scooter sa madilim na underground na tubo, akala nila perpekto na ang solusyon nila. Maganda sana ang ideya, covered highway papunta sa likod ng Ukrainians, pero nabisto ito ng Ukrainian intelligence. Nakuha nila ang mapa ng gas pipeline, tinukoy ang lahat ng labasan at ventilation posts, at naghintay. Noong Enero 2000 at 26 sundalong Ruso ang pumasok sa gas pipeline. Akala nila ligtas sila, protektado mula sa mga hindi nakikitang drone, pero nang nagsimula silang lumabas sa mga labasan, naghihintay na ang Ukraine. Inatake ng mga drone ang mga labasan. Mga pampasabog ang nagpaguho sa buong seksyon ng tubo. Mga 40 sundalong Ruso ang namatay, marami ang naipit at nasuffocate. Ang tunnel na inaasahang ligtas ay naging mass grave. Hindi lang drone sa ere ang gamit. Ginagamit ng Ukraine ang ground robot sa di inaasahang paraan sa Operasyong Alfabeto. Isang robot na hindi pinapansin ang naglakbay mag-isa ng 20 kilometro sa gitna ng pinagtatalunang teritoryo. May dala itong 12 anti-tank na mina. Ang Ukraine. Nakarating siya sa posisyon ng Russia at naihatid ang karga.
Ang pagpapakita ng lakas gamit ang mga robot sa lupa ay nagbibigay ng bagong dimensyon sa death zone. Ngayon, kailangan ng mag-alala ng mga Ruso hindi lang sa mga nanggagaling sa himpapawid, kundi pati na rin sa mga maaaring dumarating mula sa lupa. Malinaw ang estratehikong layunin ng sistemang ito. Ang bagong ministro ng Depensa ng Ukraine, Mikhail Fedorov, ay hayagang nag-anunsyo noong Enero. Noong 2026 nakakatakot ang layunin, 50,000 nasawing Ruso bawat buwan. Simple lang ang matematika. Nakaka-recruit ang Russia ng 3,000 na kontraktwal na sundalo bawat buwan. Kung makapagpapabagsak ang Ukraine ng 50,000 kaswalty buwan-buwan, magkukulang ang Russia. Buwan-buwan, lumiliit ang makinarya ng digmaan ng Russia at ang mga robotic death zones gaya ng sa Kupiansk ang pangunahing dahilan nito. Binigyang diin ni Fedorov na sinusuri sa video ang lahat ng kaswalty. Hindi ito propaganda, ito ay eksaktong operational na datos. Pero ang Russia ay umaangkop din at mabilis. Itinatag nila ang Rubicon Center, espesyalista sa paglaban sa drone ng Ukraine. Pero ang layunin ay hindi sirain ang drone, kundi ang mga operator. Isipin mong may pilotong Ukrainian na nagkokontrol ng drone 10 kilometro ang layo. Tapos biglang may bombang bumagsak sa gusaling kinaroroonan niya. Sinundan ng mga Ruso kung saan nanggagaling ang signal, natuntun nila ang lokasyon at inalis ang operator. Pinipilit nitong mag-operate ng mas malayo o gumamit ng remote antenna ang mga Ukrainian, kaya lalong nahihirapan ang lahat. Gumagamit na ang Rusya ng drone na may fiber optic na kable na hinihila habang lumilipad. Kakaiba pero matalino. Ginagawa nitong ganap na immune sa electronic interference. Hindi kayang i-jam ng Ukraine ang signal dahil walang radio signal, pisikal na connection ito. Limitado sa 10-20 kilometro ang abot dahil sa kable, pero sa saklaw na ito, halos hindi mapigilan ang mga drone. Ang nangyayari sa Kupiansk ay ang kinabukasan ng digmaan. Hindi na ito tungkol sa dami ng tangke o sundalo, kundi sa nakakakita at kayang wasakin ang kalaban. Una, sino ang nakakakaila ng galaw sa kalaban? Sino ang kayang gawing imposible ang kaligtasan ng tao sa larangan ng labanan? Itinayo ito ng Ukranya sa Kupiansk at sinusubukan itong ulitin sa ibang bahagi ng harapan. Kung magtagumpay sila, magbabago ang matematika ng digmaan. Matutuklasan ni Putin na walang saysay ang nasakop na teritoryo kung hindi ito mapanatili. Gusto ko ring marinig ang iyong opinyon ngayon. Sa palagay mo ba sa hinaharap, robots at drones na ang maglalaban sa digmaan o mahalaga pa rin ang sundalong tao? Iwan mo ang iyong sagot sa mga komento at kung nahanap mong interesante ang video na ito, ibahagi mo ito sa isang kakilala na kailangang maintindihan ang nangyayari sa Ukraine. Ngayon, mag-subscribe ka sa channel at i-activate ang notifications para hindi mo ma-miss ang mga susunod na video. Hanggang sa muli!